Papatayin ko kayong dalawa. Sigaw ni Isabela. Bago pa man niya makalabit ang gatilyo ng baril, ay may pumasok na sa loob upang pigilan siya. Nagugulat na bumaling ng tingin si Elise sa mga taong pumasok habang si Mrs. Rice naman ay hindi na nagtaka nang makita kung sinong mga bagong dating. "Mama!" Sigaw ni Dylan habang nakatingin kay Mrs. Rice. Nang dahil sa narinig ay gulat na bumaling ng tingin si Isabela kay Dylan na ngayon ay mabilis na nagtungo sa ina upang yakapin ito. Nanlalaki ang mga mata ni Isabela sa nasaksihan. Bakit niyakap ni Dylan ang isa sa mga katulong niya? At, "Mama?" Gulat na saad ni Isabela. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang sabi nila, ang pagpapanggap daw ay parte ng buhay. Pwedeng survival strategy ng iba sa panahon ngayon. O hindi naman kaya ay ginagamit ng iba para lang makatakas sa gulong kinasasangkutan nila. May mga tao na nagpapanggap para lang makuha ang gusto nila. May ilan namang nagpapanggap para lang makaiwas sa pagkakamali nila. At higit sa lahat, may ilang nagpapanggap lalo na kung may pinagtatakpan silang kasinungalingan. Sa mundong puno ng hirap at pasakit, kailan nga ba nagiging mali ang pagpapanggap? Talaga? Hindi makapaniwalang natawa si Ashley sa balitang natanggap niya. May ngisi pa sa labi niya nang sandaling pumangalumbaba siya sa mesa. "Sigurado ka? Baka naman fake news yan, ha?" Sagot ba nito sa kaibigan sa kabilang linya. "Alam mo naman dyan sa department niyo, maraming fake news." "Hindi, Ashley. Totoo tong balita ko sa'yo." Saad ng kaibigan niya sa kabilang linya. Dahilan upang bahagyapang mamula ang mukha ni Ashley. Hindi niya maitatanggi na bago sa kanyang balitang iyon. Hindi niya rin alam kung ano nga bang mararamdaman niya. Mainggit ba siya o matutuwa para sa anak ng chairman? "Paano mo naman nasabi, Aber?" "Kitang-kita ng dalawa kong mata." Dagdag ng kaibigan niya na animong hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. "Sinasabi ko sa iyo, Ashley, maniwala ka sa akin. Saksi yung dalawang mata ko sa kung paano siyang lumudat. Nag-propose kay Isabela kanina. Kung hindi ka pa rin naniniwala hanggang ngayon, pumunta ka rito mamayang lunch break. Na-videohan ni Myla lahat kanina. Kung feel mo na nagsisinungaling ako, dumiretso ka rito mamaya para makita ng dalawang mata mo. Alam mo naman dyan sa wing nyo, puro fake news." "Hindi fake news, Ashley." Natatawa ang saad ng kaibigan niya na ikinanguso lang ni Ashley. "Kung ako sa'yo, ikaw mismong magtanong kay Mrs. Rice. Nanay siya, kaya paniguradong alam niya kung anong mga whereabouts ng anak niya." Ngumuwi si Ashley sa suhestyon ng kaibigan. "Ayaw ko magtanong kay Madam. Baka isipin niya na may something ako at si Dylan." "Anong meron sa anak ko?" Agad na napabalik ko sa pagkakaupo si Ashley nang marinig niyang pamilyar na boses na iyon. Gulat siyang bumaling ng tingin kay Mrs. Rice na animong kapapasok lang ng pinto. Tulad ng nakagawian ay kunot noon na naman siya nitong binalingan ng tingin. Bakas din ang kuryoso sa mga mata nito. Paniguradong dahil ito sa kuryoso sa kung anong pinag-uusapan nila ng sekretarya niya at ng kung sino sa kabilang linya. "Anong meron sa anak ko, Mr. Rancas?" Muli niyang tanong bago siya naglakad patungo sa sariling mesa kung saan nakaupo ang sekretarya niya kanina. "May ginawa na naman bang katangahan?" Hindi po sa ganun, ma'am." Gulat na saad ni Ashley na sinamahan niya pa ng mahinang tawa upang maibsan lang ang gulat sa narinig mula sa ginang. Si Mrs. Rice ang kasalukuyang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon kasama ng kanyang kaisa-isang anak na si Dylan. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, may ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Kilala si Mrs. Rice
bilang isang mapagmahal ng ina, kahit na may sungit sa paraan ng pagtingin niya sa iba. Mahigpit din siya pagdating sa trabaho, at iyon ang dahilan sa kung bakit madalas silang magtalo ni Dylan. Maraming trabaho si Dylan na hindi lubos nagugustuhan ni Mrs. Rice. Iyon din ang dahilan sa kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang tiwala sa anak sa kakayahan nito na magpatakbo ng negosyo. Maliban kasi sa hindi nagugustuhan ni Mrs. Rice ang trabaho ni Dylan, may ilan din kasi sa desisyon niya ang palaging ligwak dahilan upang mauwi sa trahedya ang lahat, at iyon ang ayaw na mangyari ni Mrs. Rice hanggang maaari. May kumalat po kasi sa labi ngayon. Saad ni Ashley na mong nagdadalawang isip pa kung ipapaalam pa sa ginang lahat ng balitang umabot sa kanya kanina. Ang sabi po kasi nila, si Sir Dylan daw po. Anong nangyari kay Dylan? Tanong ni Mrs. Rice na mong hindi na makapaghintay pa. Palagi siyang nakakaramdam ng kaba kapag si Dylan na ang pagkausapan. Pakiramdam niya ay may nagawa na naman itong mali na kailangan niya namang ayusin. May mali naman daw ba siyang nagawa? Hindi naman po sa ganun. Magalang na tugon ng sekretarya niya. Si Sir Dylan daw po kasi kalat po sa buong labi na nag-propose na sa girlfriend niya kanina. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang matahimik. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niyang may nobyang anak niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kung ano sa dibdib niya. Gulat dahil sa pagtatago ng anak sa kanya. Saya dahil ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niyang may nobya nga ito. At takot dahil paano kung mali naman siya ng landas na tinahak niya. Oh, may girlfriend ako. Lakas loob na saad ni Dylan nang sandaling tanungin siya ni Mrs. Rice. Ano naman po sa'yo ngayon, ma? Dagdag pa niya na animong naiirita pa. Bakit kasi sa tuwing may gagawin siya, palagi na lang siyang pinapakialaman ng nanay niya. Samantalang dati-rati ay wala naman itong pakialam sa kung anong gawin niya sa buhay niya. Nagsimula lang naman itong maghigpit simula noong namatay ang chairman. Mas lalo lang itong nangialam sa buhay niya simula nang malaman niyang nawawala sa focus sa trabahong anak, at lalo na noong malaman ni Mrs. Rice mula sa mga empleyado nito na nasangkot pala si Dylan sa isang malagim na trahedya kung saan muntik na itong mamatay. Kung hindi niya pa aksidenteng narinig sa mga empleyado sa lobby na nagchichismisan na muntik nang mamatay sa sunog ang anak, hindi niya pa malalaman ang tungkol sa nangyari sa anak. May 6 na buwan na ang nakalilipas. Ano sa akin? Tanong ni Mrs. Rice na animong nasaktan pa sa sinabi ng anak. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi mapahawak sa dibdib nang maramdaman niyang bahagyang paninikip nito. Dylan, naririnig mo ba iyong sinasabi mo? Ano sa akin? Kasi sino naman ang mapupuno ma? Sagot ni Dylan na animong naiirita na. Lahat halos ng kilos ko. Palagi ka nalang nakaantabay dyan. Palagi ka nalang nakikialam. Palagi ka nalang nanghihimasok. Hindi ba pwedeng concern lang ako sa'yo, anak? Ma, pangingialam na iyang ginagawa mo sa akin. Saad ni Dylan. Bago siya nairitang lumingon sa nanay niya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magtikom ng bibig. Nakakaramdam siya ng guilt sa ginagawa niya. Pero ano pa nga bang magagawa niya kung hindi ang magpatuloy lang? Sa totoo lang ay matagal na siyang naiirita sa ginagawa ng nanay niya dahil ultimong maliliit na desisyong ginagawa niya sa buhay niya ay pinapakialaman nito. Pakiramdam niya ay nagmumukha na siyang puppet ng ina na kung hindi siya galawin nito ay wala pa siyang karapatan na kumilos ng kumilos. Wala ka bang tiwala sa lahat ng gawin ko? Tanong ni Dylan, dahilan upang salubungin ni Mrs. Rice ang tingin niya. Kahit ngayon lang, ma. Hayaan mo naman ako sa mga desisyon ko. Kahit ngayon lang. Hayaan mo naman akong maging masaya, ma. Dagdag pang saan ni Dylan bago siya iiling-iling
na lumabas ng opisina niya. Naiwan sa loob si Mrs. Rice na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang matahimik na lang. Sumusobra na nga ba siya? Ginagawa niya lang naman iyon para sa anak niya. Sobra na nga ba lahat ng ginagawa niya? Gayong ginagawa lang naman niya iyon para gabayan ng anak? Alam niya na bara-bara kong magdesisyon si Dylan. Wala itong desisyon na hindi maganda ang kinalabasan noon pa man. Kaya naman hindi niya rin maitatanggi na natatakot siya para sa ipinaglalaban nito ngayon. Paano kung iba palang ugali ng babaeng nakatagpo niya? Paano kung pineperahan lang siya nito? Paano kung gagamitin lang ng babaeng iyon ang anak niya para sa pansarili nitong kagustuhan? Isabella Maria Santiago, ma'am. Sad ni Ashley habang binabasa ang reports na pinagawa ni Mrs. Rice sa kanya. May 2 linggo na ang nakalilipas. 26 anyos na dating nagtatrabaho bilang junior assistant sa isang maliit na firm. Wala pong lumabas na info about sa parents niya, pero meron po ritong nakalagay na natanggal siya sa trabaho dahil sinubukan niyang. Bahagyang nagbagong reaksyon ni Ashley. Hindi niya rin nagawa pang sundan ang binabasa dahil tila ba hindi niya rin maatim ang nakasaad dito. Nang napansin ni Mrs. Rice na hindi nagawa pang sundan ng sekretarya niya ang binabasa, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumaling sa dalaga at halos mapataas ang kilay niya nang makitang hitsura nito. Bakit siya natanggal sa trabaho? Tanong ni Mrs. Rice dahilan upang mapangiwi si Ashley nang mag-angat siya ng tingin sa ginang. Dahil ba sa absences? Nakalagay po kasi rito, ma'am. Medyo nakakahiya. Sad ni Ashley bago ito bahagyang natuwa. Tinanggal siya sa trabaho dahil nahuli siya ng asawa ng boss niya na nilalandi yung tatay nito. Dagdag pa nito bagong umuwi. Doon pa lang ay may napatunayan na si Mrs. Rice sa sarili niya. Ayaw niyang mapunta sa ganung klase ng babae ang anak niya. Pinag-aral at binigyan niya ng magandang buhay si Dylan. Kaya naman kahit magalit ang anak niya sa kanya, hinding-hindi niya hayaang mapunta sa ganung klase ng babaeng anak niya. Bakit gusto mo siyang makita, ma? Tanong ni Dylan nang sandaling kumain sila sa labas ng anak niya. Bakas ang kuryoso at pagdadalawang isip sa mga mata ni Dylan nang bumaling siya kay Mrs. Rice, kaya naman walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang tumikim. May pinaplano ka naman bang? Ganyan ba talagang tingin mo sa akin, anak? Tanong ni Mrs. Rice na dismayadong inilingan ng anak. Hindi naging maganda yung huli nating pag-uusap, anak. Alam ko na may mga nasabi ako na pwedeng ikasama ng loob mo. Kaya nga nandito tayo ngayon. Hindi ba? Gusto kong bumawi sa iyo, anak. Sa ganitong paraan? Tanong ni Dylan na bahagyang natawa. Wala namang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang bumuntong hininga sa inasal ng anak. Alam mo, ma? 2 lang iyan. Pwedeng nagsasabi ka ng totoo. O baka naman may binabala ka na namang hindi maganda. Wala akong gagawin, Dylan. Gusto ko lang makilala iyang girlfriend. Fiance mo. Sagot ni Mrs. Rice na animong sumusuko sa tapik nilang 2 ng anak. Okay, sige. May part sa akin na hindi pa kumbinsido sa... See? Pero gagawin ko ang lahat para lang maibsan iyon, okay? Dagdag ni Mrs. Rice na inilingan ni Dylan. Kaya nga ako nandito para kilalanin niyang sinasabi mong fiance mo. Ikaw na rin mismo nagsabi na gusto mong tanggapin ko iyang fiance mo, hindi ba? Sige, nandito na tayo. Kung iyan talagang gusto mo, hindi na kita hadlangan pa. Ang akin lang, Dylan, gusto ko lang makita ng personal iyang si Jasmine. It's Isabella, ma'am. Isabella, then? Pagtatama ni Mrs. Rice bago siya pa sekretong umismid. Gusto kong makita ng personal si Isabella. Kung gusto mo siyang makasundo ko, iharap mo siya sa akin. Sa totoo lang, sa nakalipas ng 1 buwan, tila ba naging magandang performance ng anak niya sa trabaho at hindi niya maitatanggi iyon. Maaring si Isabella ang dahilan sa pagpupursige ng anak niya. Hindi man naging magandang balitang natanggap niya kay Isabella. Kahit na papaano ay, niibsan naman itong problema niya sa anak. Pakiramdam ni Mrs. Rice ay
Malaki ang nagiging parte ni Isabela sa performance ng anak niya, kaya naman kahit papaano ay natutuwa siya. Gusto niyang makilala si Isabela ng personal upang personal na rin niya itong mapag-aralan kung tama bang desisyon ng anak niya na mag-settle kasamang babaeng iyon o hindi naman kaya ay pakitang tao lang lahat ng ginagawa ni Isabela sa anak niya. Pero katulad nga ng palagi nilang sinasabi, hindi mo mahusgahan ng isang tao dahil lang sa kapiranggot na impormasyong natanggap mo tungkol sa kanya. Hindi naman sa ganun nasusukat ang ugali ng isang tao. Hindi naman doon nagbabase ang lahat. Makikita mo lang ang tunay na ugali ng isang tao sa kilos at gawa nito, lalo na kung makikilala mo ito ng personal. At iyon ang gusto niyang gawin ni Dylan ngayon. Sige. Pagpayag ni Dylan pagkatapos ng ilang minutong pamimilit niya rito. Pero hindi ko may papangako na may harap ko siya ng kasama ko. Marami akong trabahong tinatapos ngayon. Kung gusto mo talaga siyang makilala, pwede kong ibigay sa kanya iyang number mo pagkatapos ikaw na makipagkita sa kanya. Kayo nang bahalang magkasundo kung kailan niyo gustong magkita. Okay then. Sagot ni Mrs. Rice sa kanya. Hindi rin may tago ni Mrs. Rice ang kagalakan dahil sa wakas ay napapayag niya rin si Dylan. Sa totoo lang ay mas pabor sa kanya na siya lang munang makipagkita sa dalaga ngayon. Kung sakali man kasi na sumama pa si Dylan ay may posibilidad din na makialam ito. Tulad na lamang ng palagi nitong ginagawa sa tuwing may tinatapos siya. Who is this? Agad na umarko ang kilay ni Mrs. Rice nang sandaling marinig nito ang boses ni Isabela sa kabilang linya. Hindi niya sukat akalain na ito agad ang ibubungad nito sa kanya. Tama lang bang inakto ng dalaga? O ganito lang talagang bati niya? Sa una lalo na at hindi pa niya ipapakilala sa dalagang sarili. Usan na lang ni Mrs. Rice bago siya umayos sa pagkakaupo sa sariling mesa. Ito ba si Isabela Santiago? Oo. Tatawag ka ba kung hindi? Malditang saad ni Isabela dahilan upang mas lalong umarko ang kilay ni Mrs. Rice. Wala pang man ay niirita na siya sa sarkasmo na mababakas sa boses ng dalaga. Sino ka ba? At paano mong nakuha ang numero ko? Isa ka rin ba sa mga hampas lupang naloloko ng iba para lang makakuha ng pera? Sa halip na kumibay, walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang mapabuntong hininga bago muling umayos sa pagkakaupo. Pwedeng ganito lang ang naging bungad ni Isabela sa kanya dahil hindi niya pa naipapakilala ang sarili. Ano? Hindi ka makapagsalita? Tama ako no? Said ni Isabela bago ito sarcasticong natawa na ikinanguwi na lang ni Mrs. Rice. Magtrabaho kayo ng maayos, hindi yung. This is Veronica Rice, Miss Santiago, nani ni Dylan Rice. Pakilala niya. Nang dahil sa biglaan niyang pagputol sa sasabihin sana ng dalaga, ay hindi na siya nagtaka pa nang hindi niya na marinig ang boses nito sa kabilang linya. Wala tuloy siyang ibang nagawa kung hindi ang kunot nung bumaling sa telepono sa pag-asang naroroon pang dalaga. Hello? Nandyan ka pa ba? Mama. Atungal nito sa kabilang linya dahilan upang matunog na napabuntong hininga si Mrs. Rice. Mama, sorry. Pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya na magtaas ng boses. Hindi ko kasi alam na kayo po ang mama. Sorry po. It's okay. Naiintindihan kita. Sagot na lang ni Mrs. Rice na para lang mapakalma si Isabela. Tumawag ako para sana makipag-usap sa iyo sa personal. Nabalitaan ko na engaged ka na sa anak ko. Gusto lang kitang makilala ng lubusan, iha. Hindi may tatanggi ni Mrs. Rice na medyo palyado si Isabela sa unang taon niya pa lang dito. Sa katunayan nga ay nawala na siya agad ng interes sa dalaga sa unang impression niya rito. Pero hindi kalaunan ay napag-isip-isip niya rin na bigyan pa ng isang pagkakataon si Isabela. Kahit sino naman ay ganun ang irerea kapag tumawag ka ng walang pasabi sa numero nila, hindi ba? Lalo na at uso ngayon ng scam sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-iingat lang si Isabela. Mukha namang mabait ang mapapangasawa ng anak niya.
Iyon ang mga salitang paulit-ulit na binubulong ni Mrs. Rice sa isip niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw at oras kung saan nagkasundo silang dalawa ni Isabela na magkikita. Ang sabi ng sekretarya niya ay naroroon na raw sa coffee shop si Isabela, kaya naman kahit na may nakaschedule siyang meeting ng mga oras na iyon, ay naglaad pa rin siya ng oras para sa dalaga. Taas nung tinahak ni Mrs. Rice ang loob ng coffee shop kung saan sila nagkasundong magkita ni Isabela, hanggang sa natigilan lang siya nang makarinig siya ng sigaw mula sa loob. Naroroon sa gitna ang isang dalagang sigaw ng sigaw. Kaharap ang isang waitress na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang yumuko sa harapan niya. Agaw atensyon ang sigaw ng dalaga, kaya naman hindi na rin nagtaka pa si Mrs. Rice kung bakit maraming taong nakapukaw sa atensyon ng dalawa. May ilan sa mga tao na nagtatawanan habang ilan naman ay animong pumapanig sa waitress na hanggang ngayon ay wala pa rin kibo sa harap ng dalaga. Nakakaawa naman yung babae. Bulong ng isang customer sa gilid ni Mrs. Rice na nakakuha sa atensyon niya. Hindi niya naman sinasadya na matapunan siya ng kape, di ba? Mukha namang hindi sinadya ng barista. Sinabi mo pa, ay hindi nga siya nasaktan eh. Ice coffee lang naman iyon, no? Sa halip na makinig sa bulungan ay walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang humalukip-kip at manood sigawan. Palibhasa kasi. Wala kang pinag-aralan. Hindi na rin ako magtataka kung bakit ganyan ang kilos mo. Wala ka ng modo. Wala ka nang pinag-aralan. Tatanga-tanga ka pa. Saan ni Isabela habang nakaduro sa waitress na hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig na nakatayo sa harapan niya. Ngumisi siya na nang iinis dito. Alam mo ba kung magkano ang suot ko? Mas mahal pa to sa walang kwenta mong buhay. Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po talaga sinasadya na matapunan kayo ng kape. Natalisod lang po talaga ako sa paa niyo. Bago pa man matapos ng waitress ang sasabihin niya ay lumagapak ng sampal sa pisngi niya mula kay Isabela. Masamang ugali ni Isabela. Nanggaling siya sa isang mayamang pamilya, kaya naman lahat ng bagay na gustuhin niya ay nakukuha niya. Kapag may hindi siya nagugustuhan, gagawa siya ng paraan para lang mapatalsik ang mga ito. Gaya na lamang ng ginagawa niya ngayon sa harap ng maraming tao. Ma'am, sumasobra naman po yata kayo. Saad ng isang customer na nabigla sa ginawa niyang pananakit. Walang ibang nagawa ang waitress kung hindi ang naiiyak na tumakbo palabas ng coffee shop. Oo, nagkamali siya. Pero wala naman po yata kayong karapatang manakit ng iba para lang dyan. Para lang dito? Baling na Isabela sa nagsalita. Alam mo ba kung magkano ito? Mas mahal pa to sa buhay yung dalawa. Mas mahal pa to sa buhay nyo. E di kayo ng mayaman. Usal ng isa pa. Dahilan upang balingan nito ni Isabela ng masamang tingin. Mayaman ka na. Kahit gaano ka pa kayaman. Hinding-hindi mo mabibili yung pinakamahal na bagay rito sa mundo. Alam mo kung ano yun? Class. Wala kang class. Anong sinabi mo? Angil ni Isabela bago siya sumugod sa dalawang naglakas loob na magsalita. Doon tila ba nagkagulo ng coffee shop dahil sa ginawang pagsugod ni Isabela. Kailangan pang makisali ng mga pulis para lang mapaghiwalay ang magkabilang panig. Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang mapabuntong hininga dahil sa nangyaring iyon at sa mga nasaksihan niya. Ayaw niyang makausap ang fiancé ng anak niya sa ganong klase ng lugar. Kaya naman bago pa sila magkita ay kinuha niya ng cellphone niya para tawagan si Isabela para sabihin sa ibang lugar na lang sila magkikita. Hindi ko naman po kasi sinasadya na matapunan ng iced coffee yung damit niya. Aksidente lang po talaga yung lahat, sir. Paliwanag ng waitress habang kausap ang isang pulis na ngayon ay abala sa pagsusulat sa notes na hawak nito. Agad na bumuhos ang luha ng waitress at animong na-trauma na dahil sa nangyari kanina. Hindi ko naman po talaga ginusto ang lahat. Anong hindi mo ginusto? Gigil na reklamo ni Isabela. Alam mo ba na may importante akong lakad ngayon?
Ano nalang isipin sa akin ng nanay ng boyfriend ko kung ganitong ayos ko? Nag-iisip ka ba? Agad na natigil si Isabela sa pagsasalita ng sandaling. Marinig niyang tumunog ang cellphone niya para sa isang tawag. Ni hindi rin siya nagpaalam sa pulis nang sandaling lumabas siya ng coffee shop para lang sagutin ang tawag ng magiging biyanan niya. Hindi niya alam na ang ginang ang kausap niya sa telepono ay may ilang di pa lang ang layo sa kanya nang sandaling tumayo siya sa labas ng coffee shop. Nabigla naman si Mrs. Rice at nagtaka nang makitang kalmado ng dalagang nagwawala lang kanina. Nawala lang sa dalagang tingin niya nang sandaling sagutin ni Isabela ang tawag sa kabilang linya. Good morning, ma. Pasensya na po talaga kung ngayon ko lang nasagot yung tawag niyo. Saan ni Isabela na animong biglang kumalma nang makausap ang magiging biyanan sa kabilang linya. May tinapos lang po talaga ako, pero papunta na po ako. Aniya pa. Animong natigilan si Mrs. Rice nang sandaling marinig niya ang tono ng dalaga sa kabilang linya. Hindi niya alam po bakit pero tila ba may bumulong sa isip niya na bumaling sa kanan niya kung saan nakatayo ang dalaga at halos magulat siya nang makumpirma niyang iyon na nga panigurado si Isabela. Nakangiti si Isabela at mukhang tuwang-tuwa sa kausap niya. Wala tuloy ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang tumikim sa kabilang linya. Ayos lang, Iya. May meeting din ako ngayon. Baka sa susunod na lang tayo magkita. Halos pabulong niyang saad bago niya pinatay ang tawag, bago pa man siya mapansin ni Isabela sa gilid. Mas lalo lamang niya napatunayan sa sarili na marahil nga ay si Isabela at ang dalagang nasa kaliwa niya ay iisa lang, lalo na nang makita niya kung paanong ibinaba ng dalagang telepono. Tanda na tapos na ang tawag nito sa kausap. Anak mo lang ang habol ko. Wala akong pakialam sa'yo. Mataray niyang saad bago siya nag-angat ng tingin at halos mangunot ang noo ni Isabela nang sandaling magtamang mata nilang dalawa ni Mrs. Rice. Nung maoras na iyon, umangat ang kilay niya nang di man lang tinanggal ng ginang ang titig sa kanya. What are you looking at? Sinto-sinto ka ba? Aniya kay Mrs. Rice bago ito umirap at pumasok na sa loob. Sa gulat ay hindi nagawa pa ni Mrs. Rice ang makapagsalita. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba mabilis na nag-init ang mukha niya. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa pagkaasar sa narinig mula sa dalaga. I don't like her. Angil agad ni Mrs. Rice na makausap niya si Ashley sa opisina kinabukasan. Walang ibang nagawa si Ashley kung hindi ang natatawang umuwi nang makita ang inis na mukha ng boss. Tawagin ba naman akong matanda? And the worst, sinto-sinto, ang kapal na mukha niya. Baka po ma'am, hindi pa kayo nagkikita sa personal kaya ganun yung sinabi niya. Hindi niya alam na ikaw yung katawagan niya sa cellphone. Ani Ashley pagkatapos ayusin lahat ng dokumentong tinatrabaho niya nung mga oras na iyon. Siyempre po tatarayan kayo nun, lalo na sabi niyo po kanina, kagagaling lang niya sa away. Pwedeng bad trip pa, kaya siya nakapagbitiw ng ganong salita. Kahit sino naman po kung galing sa away, lahat ng taong nakakasalubong nila, sila yung napagbubuntunan. Ganon din po kasi ako minsan, pero hindi ko naman po sinasadya. Dagdag pa niya bago mahinang natawa. Marahil nga ay may punto si Ashley sa sinabi niya. Baka nga ganun lang ay nasta ni Isabela dahil hindi pa siya nito nakikilala. Hindi rin kasi siya gaanong nagpupunta sa kumpanya dahil madalas siyang nangingibang bansa. Kaya naman hindi na rin siya magtataka kung sakali mang hindi nga siya ganun kakilala ni Isabela. Kahit na madalas niyang nababalitaan sa mga empleyado roon na madalas ito kung bumisita sa anak niya sa opisina. Ma'am, kailan po kayo nakauwi? Nakangiting bati ng babaeng empleyado. Nakausap niya. Lalo po kayong bumublooming ah. Nakapagpahinga lang. Sagot ni Mrs. Rice nang mangiti sa labi. Nandiyan ba si Dylan sa opisina niya, Michaela? Sasadyain ko sana at may pag-uusapan kaming dalawa. Yes po ma'am, nasa opisina lang po niya. Sad ng empleyado na ikinangiti ni Mrs. Rice. Sandali lang po, tatawagan ko po yung sekretarya niya
para ipasabi na nandito po kayo para sa kanya. Kahit hindi na iha, gusto ko sana siyang sorpresahin. Pigil ni Mrs. Rice na tinanguan na lang na empleyado. Walang plano si Mrs. Rice na sabihin kay Dylan lahat ng nakita niya sa coffee shop. May isang buwan nang nakalilipas. Marahil nga'y ganun lang ang naging kilos ni Isabela dahil bad mood siya nung mga oras na iyon dahil sa nangyari sa dress na suot niya. Pero hindi may tatanggi ni Mrs. Rice na may kung ano sa loob niya na ayaw sa fiancé ng anak niya. Nararamdaman niya lang ba iyon dahil sa mga sinabi nito sa kanya? O baka naman sadyang may nakikita lang talaga siyang ugali dahilan upang kaayawan niya ang dalaga? Mag-isa lang na tinahak ni Mrs. Rice ang hallway nang sandaling bumukas ang elevator. Natigil lamang siya sa paglalakad patungo sa opisina ni Dylan. Nang makita niya sa gitna ng hallway ang dalawang babaeng nagsasabunutan. Pupuntahan niya sana ito upang paghiwalayin, ngunit agad siyang natigilan nang mamukhaan niya ang babaeng abala sa pagsabunot sa buhok ng isang janitress. Si Isabela? Di makapaniwala niyang sambit habang gulat na gulat nang makita niyang paanong sabunutan ni Isabela ang kawawang janitress. Anong ibig sabihin nito? Pabulong niya pang dagdag. Bobo ka talaga. Alam mo na nga nadadaan ako. Sasayaran mo pa ng map tong heels ko? Alam mo ba kung magkano to? Angel ni Isabela habang abala sa pagsabunot sa kawawang janitress na ngayon ay hindi malang makapalag sa kanya. Palibhasa kasi wala kang pinag-aralang babae ka. Dagdag pa niya. Alam mo, kulang ka lang sa pangaral. Gusto mo turuan kita? Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po kasi alam na dadaan ka. Naglilinis po ako. Hindi ko naman po sinasadya na. At talagang sumasagot ka pa? Wala akong pakialam sa explanation mo. Sigaw ni Isabela bago niya higpitan ng hawak sa buhok ng janitress at agad na hinila palapit sa kanya. Ang dapat sa'yo binibigyan ng parusa at nang sa ganun magtanda ka. Ma'am, saan niyo po ako dadalhin? Saan ng janitress habang abala sa pagpitlag sa kamay ni Isabela. Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang manood at halos magulat siya nang masaksihan niya kung paanong binitawan at tinulak na Isabela ang janitress sa sahig dahilan upang matabig niyang timba na naglalaman ng maruming tubig. Nang dahil sa nangyari ay bahagyang nabasa ang janitress. Wala namang ibang nagawa si Isabela kung hindi ang tawanan ang nangyari sa kawawang dalaga. Natigil lamang ang tawa niya nang tumunog ang cellphone niya para sa isang tawag. Papunta na ako sa condo mo, mahal. Pupuntahan ko lang tong isa. Rinig ni Mrs. Rice na sambit ni Isabela. Bago pa man tuluyang umalis si Isabela, ay sinipa niya muna ang janitress na ngayon ay abala pa rin sa pag-iyak. Nang mawala sa hallway si Isabela ay siya namang pagpunta ni Mrs. Rice sa janitress upang tulungan ito. Ma'am, good morning po. Ano ng janitress nang tulungan siyang makatayo ni Mrs. Rice. Pasensya na po kung nagkalat yung tubig. Medyo lang pa po kasi ako kaya hindi ko po sinasadyang matabig. Lilinisin ko na lang po para. Nakita ko ang lahat. Hindi mo kailangan magsinungaling parang pagtakpan lang ang babaan niyon. Ani Mrs. Rice, dahilan upang nangiyang magbaba ng tingin ang janitress. Pwede mo ba akong tulungang kilalanin si Miss Santiago? Dagdag pa niya na ikinatango na lang ng dalaga. Isa lang nakikitang paraan ni Mrs. Rice para lang makilala ng husto si Isabela. Pagkatapos ng ilang linggong pangangalap ng impormasyon, iba-iba na rin ang mga tao nakakausap at hinihinga niya ng kakarampot na detalye tungkol kay Isabela. Sa wakas ay nakahanap na siya ng ilang ebidensya tungkol kay Isabela. Masama pong tao si Isabela, ma'am. Marami na pong naling lalaki sa kanya. Marami na pong gustong kalabanin si Miss Santiago. Pero po dahil sa makapangyarihan ng pamilya nila, walang naglalakas loob. Hindi ko nga rin po alam kung paano niyang napahulog si Sir Dylan. Yun ang mga salitang paulit-ulit na nagre-register sa utak ni Mrs. Rice. Natigilan lamang si Rice sa pagbabalik tanaw sa mga napag-usapan nila ng mga taong nakausap niya nang sandaling bumukas ang pintuan ng opisina ni Dylan.
Nandito ka pala, Ma. Saan ni Dylan nang sadaling makita niya ang pagtayo ng ginang sa upuan nito? Anong sadya mo? I don't like your fiancé, iho. Direktang saan ni Miss Rice, dahilan upang bahagyang matigilan si Dylan at mapabuntong hininga na lang. Hindi pa kami nagkikita sa personal, pero ayaw ko na sa kanya. Marami akong ayaw na ugali na nakikita ko sa kanya. She's a bit. Hindi pa pala kayo nagkikita pero agad na yung pag-ayaw mo. Putol ni Dylan dahilan upang bahagyang umangat ang kilay ni Mrs. Rice. Come on, Ma. Bigyan mo naman si Isabela ng opportunity para makilala mo siya ng husto. Hindi mo pa siya kilala pero kung makaayaw ka dyan, para bang nakasama mo na siya sa isang bahay. Maraming paraan para makilala ko siya, Dylan. At lahat ng paraan na yun, nagawa ko na. Dagdag ni Mrs. Rice dahilan upang mapangisin ng wala sa oras si Dylan. Come on, Dylan. Pinag-aral at binihisan kita. Hindi kita pinalaki ng ganyan para lang mapunta sa ipokritang babae tulad ni Isabela. Ipokrita? Why are you so judgmental? You don't even know her. So don't fucking judge her. Singhal ni Dylan, dahilan upang bahagyang matigilan si Mrs. Rice. Lahat halos ng utos mo, ginagawa ko na, Mama. Lahat ng sabihin mo, lahat ng inutos mo, tinatrabaho ko ng tama. Hindi kita pinakailanman sa relasyon mo kay Dad. Kahit na niloloko ka na ni Dad ng harap-harapan. Hindi ko kaya pakialaman. Kahit nagpaka-murder ka kay Dad. Hindi ko kayo pinakailaman. Kaya huwag na huwag mo akong pakikialaman sa relasyon ko kay Isabela. You don't know her. Tantanan mo na kaming dalawa. Dylan. For God's sake, Ma. Hayaan mo naman akong maging masaya. Ang ni Dylan dahilan upang mas lalo lang na matahimik si Mrs. Rice. Umalis ka na muna, Ma. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Dagdag pa niya bago niya tinalikuran ang ina. Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Marahil ay bulag lang si Dylan sa pagmamahal niya kay Isabela. Darating din ang panahon na makikita niya rin ang tunay nitong ugali gaya ng nakita niya at hindi niya hayaang magtagal pa ang panahong iyon ngayong meron siyang naisip na magandang paraan upang mas lalo lang makilala si Isabela. Katulong, Ma'am? Gulat na tanong ni Ashley nang ibahagi ni Mrs. Rice sa kanya ang plano niya. Ma'am, hindi po ba masyadong delikado iyon para sa inyo? Paano po kung malaman niyang nagpapanggap ka lang? Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang mapangisi. Alam niyang imposibleng mangyaring hindi malaman ni Isabela ang lahat. Kaya naman sa halip na gamitin ang totoo niyang identity, mas pinili niya na lang na gumamit ng peking edad at peking mga dokumento para lang makapasok sa bahay ni Isabela. Bigpit ang seguridad sa bahay nila at naging saksi si Ashley roon nang samahan niya ang ginang para lang makapasok sa bahay ng mga Santiago. Dahil sa tulong ng mga empleyado nila na nakakaalam sa mga ganong klase ng pamemeke ng dokumento, sa wakas ay tuluyan nang nakapasok si Mrs. Rice bilang kasambahay sa bahay nila Isabela. I know you. Naniningkit ang mga matang sad ni Isabela nang sandaling interviewin niya ang ginang. Parang nakita na kita sa coffee shop before. Dagdag pa niya. Bahagyang napayuko si Mrs. Rice nang sandaling mamukaan siya ni Isabela. Paulit-ulit ding pinagmasdan ni Isabela ang mga dokumentong ibinigay niya bago muling tumitig sa ginang na pamilyar sa kanya. Nakasuot ka ng business suit nung huli kong kita sa iyo ah. Anong nangyari at bakit andito ka? Nagtatakang tanong ni Isabela. Bahagyang napapikit si Mrs. Rice nang dahil sa sinabi niya. Bahagyang umaasa na sanay hindi na siya muling tanungin ni Isabela tungkol doon. Naghirap ka ba? O baka naman ginawa mo lang iyon para makapeke ka ng ibang tao? Nagpapanggap ka lang ano? Kailangan ko lang po ng trabaho, ma'am. Sagot ni Mrs. Rice sa kanya na bahagyang tinawanan ni Isabela. Hindi alam ni Mrs. Rice kung bakit pero tila ba sa tono ng pagtao ni Isabela para bang may sarcastic na mababakas doon. Huwag mo na ho akong pinupo, Manang. Alam natin sa sarili nating mas matanda ka sa akin.
Mukhang ilang taon na nga lang. Uuurin ka na nga eh. Nagpupo ka pa sa mas bata sa'yo? The audacity. Dagdag ni Isabela bago siya iiling-iling na tumawa. Anyway, wala na akong pakialam sa background mo. Kung naghirap ka ba? Kung naloloko ka lang? O baka kasama ng sindikato? Wala akong pakialam. Siguraduhin mo lang na makakapagtrabaho ka pa ng maayos. Kasi sa itsura tsaka sa edad na meron ka, dapat nasa home for the aged ka na. Or else, dapat nasa hukay ka na. Dagdag niya pa, bago siya taas nang tumayo sa upuan niya. Pwede ka nang mag-start ngayon. Pupunta rito ang mga kaibigan ko, kaya gusto ko, dapat malinis at maayos ang lahat. At dapat lang nagawin mo ang lahat ng makakaya mo para makapaglinis ka ng maayos. Kasi kung hindi, kumpal pa ka. Alam mo na kung saan ka pupulutin, ha? Naiintindihan mo ba ako, tanda? Ngisi ni Isabela. Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang tumango sa dalaga. Mabuti na lang at may mga makakasama siya sa bahay na iyon dahil kung hindi ay baka kusa siyang sumuko sa ugali ng dalaga. Hindi nga siya nagkamali at tama siya sa mga inakala niya nung una pa lang. Masama talaga si Isabela. Hindi niya rin alam kung tama ba talaga itong ginagawa niya ngayon. Kailangan niya na bang magsisi? Bago po kayo manang, halos mapatalon si Mrs. Rice sa gulat nang sundutin ng isang dalaga ang bewang niya. Gulat siyang bumaling sa dalaga at mas lalo lang siyang nagulat nang makitang mukha ng dalaga. Tulad niya ay nakasuot din ito ng pangkatulong kaya naman bahagya pa siyang nakahinga ng maluwag. Halos kalahati ng mukha ng dalaga may peklat marahil ay dala ng sunog. Halatang bago pa lang din ang sugat nito at may ilang buwan pa lang na naghilom base sa itsura nito. Kung anumang pinagdaanan ng dalagay, natitiyak ni Mrs. Rice na hindi basta-basta ang dinanas nito. Nagulat siya dahil ang buong akala kasi niya ay kapatid ito ni Isabela, kaya naman bahagya pa siyang nakahinga ng maluwag na marahang tinawanan ng dalaga. Oo, nung nakaraang linggo pa ako nandito. Sagot na lang ni Mrs. Rice at bahagyang napahinga ng malalim. Ikaw ba? May 6 months na po ako kay Ma'am Isabela. Sagot ng dalaga bago mahinang natawa na ikinangiti naman ang tipid ni Mrs. Rice. Nag-vacation leave lang po ako nung nakaraan, kaya baka hindi kita naabutan nung pumasok po kayo. Baka nga po kaya lang po kayo kinuha ni Ma'am Isabela kasi ang akala niya, hindi na ako babalik. Dagdag niya pa bago siya natatawang umiling. Kung di nga lang po mabait sa akin yung boyfriend ni Ma'am Isabela. Baka 3 araw pa lang ako sa trabaho ko dati. Sinibak na ako ni Ma'am. Mabait po si Sir Dylan, kaya kahit ilang beses na po akong nag-request sa kanya na mag-leave, pinapayagan niya lang ako. Minsan nga po natatawa na lang ako kasi si Ma'am Isabela yung kasama ko sa bahay. Pero kay Sir Dylan ako nagpapaalam kapag hindi ako nakakapasok. Dagdag pa nito bago ngumiti sa kanya. Pasensya na po kung medyo madaldal ako. Ano po pala yung pangalan niyo, Auntie? Ako si Veron. Pakilala ni Mrs. Rice sa kapwa katulong. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Ako po si Elise. Pakilala ng dalaga bago ngumiti sa kanya. 6 na buwan ang nakalilipas simula nang pumasok bilang katulong si Elise sa bahay ni Isabela. Wala nga sanang plano si Isabela na tanggapin si Elise, pero dahil sa request ni Dylan sa kanya, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang pumayag. Bobo ka talaga! Sigaw ni Isabela dahilan upang makuha niya muli ang atensyon ni Mrs. Rice at ng ilang katulong na nakarinig sa bulyaw niya kay Elise. Anong tingin mo sa akin? Walang ngipin? Galit na dagdag ni Isabela. Halos matutok ni Mrs. Rice ang bibig niya, lalo na nang sandaling masaksihan niya kung paanong itapon ni Isabela sa mukha ni Elise ang mangkok na naglalaman ng noodles. Napasigaw si Elise sa sakit kaya naman agad na tumuwid si Mrs. Rice sa pagkakatayo. Napansin ng isang kasambahay ang kagustuhan ni Mrs. Rice. Napuntahan ang dalawa kaya naman agad niyang hinawakan ng braso ni Mrs. Rice dahilan upang mapatingin sa kanyang ginang. Sumenyas ang katulong na huwag nakasabay ng mabagal na iling na hinayaan na lang ni Mrs. Rice. Tiyak na mas lalo lang silang magkakaroon ng problema kung sakali man na
Mangialam pa siya kaya mas minabuti niya na lang na sundin ang pakiusap sa kanya ng kasambahay na nasa gilid niya. Pasensya na po talaga, ma'am. Pasensya? Nakakapikon kang gago ka. Sigaw ni Isabela kasabay ng pagsipa sa binti ng umiiyak na si Elise. Bigyan mo ako ng iba pa, maliban dyan. Binabayaran kita para sundin ako, hindi para konsumihin ako. Buliyaw pa ni Isabela sa kanya. Walang ibang nagawa si Elise, kundi ang umiiyak na dinamputang nabasag na mangkok. Bago siya nagmamadaling pumasok sa entrada, sinundan ng isa pang katulong si Elise habang si Mrs. Rice naman ay binigyan ng isang masamang titig ni Isabela mula malayo bago siya sumunod sa dalawa na pumasok. Naabutan niya sa kusina ang dalawa dahil upang magtungo na rin siya roon upang makiosyoso. Siyang nag-request ng soup. Binigyan niya pa ako ng oras. Wala naman akong ibang nakita sa pantry, kundi iyan lang. Iyan lang din ang nakita kong mabilis na lutuin kaya... Hayaan mo na, Elise. Saan ng isang katulong na nakasaksi sa kung paano siya maltratuin ni Isabela kanina. Ako nang magdadala ng pagkain sa kanya. Ayusin mo na lang muna iyang sugat mo. At baka may infection ulit iyan. Saan nito bago sila nito iniwan? Oops! May break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Isang buntong hininga ang pinakawala ni Mrs. Rice bago siya tumabi kay Elise. Marahan niyang tinapik-tapik ang likod nito upang aluin. Wala namang nagawa si Elise kung hindi ang idaan sa tahimik na iyak ang lahat. At nang sandaling matapos ay bahagya siyang natawa na nakakuha ng atensyon ni Mrs. Rice noong mga oras na iyon. Ngayon mo lang pala nakitang maghalit si Ma'am Isabela, Auntie? Tanong ni Elise na hindi naman kinibo ni Mrs. Rice. Ganun po siya kapag nagalit. Minsan namamahiya lang siya. Pero madalas po yung gumagamit siya ng dahas para lang madisiplina kami. Maltrato ang tawag doon, Iha. Sabi ni Mrs. Rice na muling ikinatao ni Elise. At hindi normal ang ginagawa niya sa mga kasambahay niya. Wala naman po tayong magagawa kahit na ipaglaban natin yung karapatan natin bilang kasambahay. Kasi pwedeng mawala sa atin lahat kapag ipinaglaban natin yung karapatan natin. Hindi naman tayo mabubuhay kapag ipinaglaban natin iyon. Sagot na lang ni Elise bago niya marahang pinunasan ang mga luha niya. Sa totoo lang po, wala lang po talaga akong choice. Kaya pa ako nandirito ngayon, Auntie. Aniya. Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindang muling bumaling kay Elise dahil sa sinabi niya. Hindi rin mapigilan ni Mrs. Rice ang muling titigan ng peklat sa mukha ni Elise. Aminado siya nung unay, bahagya siyang nakaramdam ng takot. Kahit na gustuhin niyang makaramdam ng takot at pandidiri ay hindi niya rin naman magawa dahil sa mas nanindigan pa rin sa kanya ang pagiging makatao, bagay na wala ang fiance ng kanyang anak. Nagtatrabaho po ako bilang janitress sa isang malaking kumpanya. May ilang buwan na pong nakalilipas. Kailangan po kasi ng kapatid ko ng pera para sa school. Kaya kahit nalabag po sa loob ko, tumigil ako sa pag-aaral para lang masuportahan yung sa kanya. Ang sabi ko na lang po sa sarili ko, babawi na lang ako kapag nakaluwag-luwag na ako. Aniya bago siya bahagyang natulala nang may ngiti sa labi. Hindi na nga po ako nakaipon kasi yung perang iniipon ko sana sa pag-aaral ko napunta na lang sa hospital bills nung madisgrasya ako. Na paano ba iyan? Tanong ni Mrs. Rice dahil natitiyak niyang hindi inborn ang sugat na meron ang dalagang kasama niya. Na-aksidente ka ba? Nasunugan ba kayo ng bahay? Apartment? Ito pong peklat na nasa mukha ko. Nakuha ko po ito sa sunog. Sagot niya sa ginang habang inaalalang lahat ng nangyari. May 6 na buwan nang nakalilipas. Overtime po ako nun sa duty bilang cleaner. Ako na lang po at ang boss ko niiwan sa building nun. Hanggang ngayon,
Tandang-tanda ko pa rin po yung lahat. Kung paano po akong tumakbo para iligtas yung sarili ko. Kung paano kong naalala na may kasama pala ako sa building na iyon. At kung paano po ako bumalik para lang iligtas yung boss ko sa sunog. Kumusta naman siya, Iha? Kung ganun. Kuryoso na tanong ni Mrs. Rice. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba tumaba ang puso niya sa kwento ng dalaga. Pakiramdam tuloy niya ay bumalik sa alaala niya yung aksidente na kung saan muntik na ring mamatay si Dylan sa sunog. May 6 na ang nakalilipas. Siguro, sobrang proud siguro ang boss mo sa'yo, no? Kasi niligtas mo siya. Nagawa mo pa rin siyang balikan. Kahit na may pagkakataon ka na para makaalis. Opo, auntie. Alam niyo po ba na sobrang thankful siya sa akin? Natatawang sagot ni Elise na bahagyang ikinangiti ni Mrs. Rice. Siya nga po yung dahilan sa kung bakit nandito ako ngayon. Kung hindi po dahil sa kanya, baka nasa lansangan na lang po ako ngayon. O baka bumalik na lang ako sa probinsya tulad ng dati kong desisyon. Siya nga lang po ang dahilan sa kung bakit hanggang ngayon may trabaho pa rin po ako eh. Siya rin pong dahilan sa kung bakit tinanggap ako ni Ma'am Isabela. Kasi kung hindi dahil sa kanya, baka kahit makatapak ako dito, hindi ko na magawa pa. Dagdag pa niya bago bahagyang natawa, na ikinatipid ng ngiti ni Mrs. Rice. Magtatanong pa sana si Mrs. Rice, ngunit agad siyang natigilan nang muling pumasok yung isa pa nilang kasamahan. Elise, pinapatawag ka ulit ng bruha. Magpapasama raw magpalinis ng Ingrid sa salon. Bungad ang katulong bago umismit. Isama niya na sanang ipalinis yung ugali niya nang pati tayo matuwa sa kanya. Dagdag pa niya. Magkasabay na natawa si Elise at si Mrs. Rice. At pagkatapos na wala nang ibang nagawa si Elise kung hindi ang magtungo sa poolside kung nasan si Isabela. Kahit napagod si Elise sa trabaho niya at pagiging katulong ni Isabela, wala siyang ibang magawa kung hindi ang magpatuloy lang. Sa kanya lang din naman kasi umaasa ang pamilya niya. Maging sa pagpapaaral sa kapatid niya, ay siya lang din ang mag-isang gumagapang. Kaya naman gustuhin niya mang sumuko at maghanap na lang ng ibang trabaho ay hindi niya rin naman magawa. Kung pwede nga lang sanang maghanap ng ibang trabaho ay gagawin niya. Ang kaso lang ay, dahil sa peklat at sunog meron siya sa mukha, wala nang ibang tumanggap sa kanya. Kahit na simpleng tindera lang sa palengke, ay hindi niya mapasukan. Naniniwala kasi ang ibang tindera na ang peklat niya sa mukha ay malas para sa negosyo nila, kaya ang ending, hindi siya tinatanggap. Minsan ay tinataboy pa siya, kaya nung may minsang tinaboy siya ng isang tindera sa pinag-applyan niya, iyon na rin ang huling pagkakataon na tumigil siya sa paghanap ng trabaho hanggang sa muling mag-cruise ang landas nilang dalawa ni Dylan noon. Hanggang sa ipinasok din siya nito sa bahay ni Isabela bilang katulong ng nobya niya. Aray ko! Mabilis na sinipan ni Isabela ang manicurista nang sandaling magkamalito sa paggupit sa kuko niya. Walang ibang nagawang manicurista kung hindi magkunot ang noo bago niya binalingan ng tingin si Isabela na ngayon ay galit na galit nang nakatitig sa kanya. Tatanga-tanga ka ba? Alam mo na masakit, tatanggalin mo pa? Boba ka? Gigil na saad ni Isabela habang panay sa pagsipa sa balikat ng manicurista na inismira nito. Wala namang ibang nagawa si Elise kung hindi ang mapangwi at manahimik na lang sa tabi. Kaya hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo eh. Tatanga-tanga ka. Hanggang dyan ka na nga lang. Hindi mo pa ayusin iyang trabaho mo. Aba ma'am, sumusobra naman po yata kayo. Oo, hanggang dito na nga lang ako. Pero hindi ibig sabihin ma'am, na porket mayaman ka, pwede mo na akong maliitin ng ganito ha? Ano ka, gold? Singal ng manicurista dahilan upang muling umusok ang ilong ni Isabela sa galit. Baka nakakalimutan mong ikaw may kailangan sa akin. Kaya ka nandito para magpatanggal ng ingron. Sino bang gugustuhin magtanggal ng nana sa kuko mo? Ako na nga lang nagtitiis sa baho ng paa mo. Tapos gaganituhin mo pa ako? And for your information, kahit na hindi mo ako kunin o kahit lumipat ka pa ng ibang salon, hindi kami malulugi kahit na wala ka pa no. The audacity. The audacity mo talaga iyong mukha mo.
Singal ng manicurista bago niya pabatong binitawan ang paa ni Isabela at agad na tumayo upang lumabas ng kwartong iyon. Walang ibang nagawa si Isabela kung hindi ang kunot nung umayos sa pagkakaupo habang si Elise naman ay animong natutuwa pa sa mga nangyari. Maging ang ibang tao ay talagang sinusukuan ng amo niya. Ano pa kayang mga taong nakakasama niya sa isang bahay? Sila na nga lang nila Mrs. Rice ang tumatanggap sa mga pang-alipusta niya. Pati na rin si Dylan. Love. Biglang sadang familiar na boses dahilan upang mag-angat ng tingin si Elise. Halos mamula ang kabuuan ng mukha ni Elise, lalo na nang magtamang tingin nilang dalawa ni Dylan. Si Dylan naman ay nahiyang ngumiti sa kanya. Bago niya ginantihan ng yakap si Isabela, na mabilis na nagtungo sa kanya. Isang titig pa ang ibinibigay ni Dylan kay Elise bago niya tiningnan si Isabela nang bumaling ito sa kanya. What are you doing here? Ang akala ko ba ay may meeting ka? Marahang tanong ni Isabela gamit ang tono ngayon niya lang ulit yata narinig ni Elise. Tuwing kausap niya si Dylan ay animong maamoy itong tupa. Pero kapag wala ng nobyo, nagmimistula muli itong dragon na mahirap paamuhin. Anyway, nagpasama ako kay Elise para magpamanicure. Ang kaso lang walang available na manicurista. Kaya baka umuwi na rin kami. May mga manicurista akong nakita dyan sa labas. Sagot ni Dylan bago siya bumaling kay Elise. Ang sabi ni Elise kahapon ay masama ang pakiramdam niya. Bumaling si Dylan kay Elise at halos mapatalon si Elise sa gulat nang siya naman ang kinausap nito. Magaling ka na ba talaga? O wala ka lang choice kasi pinakaiusapan ka ng mamo? Ang totoo po kasi niyan, sir. Hindi ko siya pinware sa love. Ano ka ba? Natatawang saan ni Isabela bago niya binigyan ng masamang titig si Elise sa hindi nakikita ni Dylan bago niya pinulupot ang kamay sa braso ng nobyo. Anyway, labas tayo ngayon kung wala kang meeting. Gusto kong kumain ng pork tonkatsu tsaka ramen. Sige, pero paano si Elise? Tanong ni Dylan bago muling bumaling sa namumulang si Elise. She wanna come with us? Sige po. She's uuwi na, Dylan. Don't bother her, okay? And if I'm not mistaken, may mga gagawin pa siyang trabaho sa bahay. Putol ni Isabela bago siya bumaling kay Elise na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Tama ba, Elise? Aalis ka na, di ba? Oo nga po, sir. May mga lalaban pa po pala ako sa bahay. Are you sure? Kunot noong tanong ni Dylan sa kanya, dahilan upang lalo lamang napasekretong magtiim ng bagang si Isabela. Pwede mo namang ipagpabukas yun, Elise. Hindi pwede. Saan ni Isabela dahilan upang sa kanya naman bumaling ang nobyo. Wala na akong susuotin At saka may lakad ako bukas. And kailangan ko yung mga clothes ko, Elise. Umuwi ka na. Make sure na matutuyo ang lahat bago magbukas, okay? Opo ma'am. Sagot na lang ni Elise na mukhang hindi bumanta kay Dylan. Sir, mauna na po ako. May mga kailangan din po akong gawin sa bahay. Baling ni Elise kay Dylan bago siya nahiyang yumuko at iniwan ng dalawa sa loob ng salon. Sa daan palabas ay nakita niyang manicurista na abala sa paninigarilyo. Mukhang wala ito sa mood dahil kunot na kunot ang noo nito. Nawala lamang ang pagkakakunot ng kilay niya nang mapansin niya si Elise. Amo mo ba yung gaga na yun? Tanong ng manicurista sa kanya ng marahan at niya niyang tinanguan. Buti nakakatagal ka sa ugali ng ipokritang iyon. Wala lang akong choice dahil kailangan ko ng trabaho, ate. Ganon? Usa ng manicurista bago siya nito pinagmasdan magmula ulo hanggang paa. Kawawa naman kayo. Boyfriend niya ba yung pumasok sa loob? Tanong pa nito na maingat at marahang tinanguan ni Elise. Kawawa naman yung boyfriend niya. Mukhang walang alam sa tunay na ugali ng girlfriend niya. Dagdag pa nito. Kahit nagustuhin sabihan ni Elise si Dylan, ay hindi niya rin naman magawa. Gusto kasi niya na si Dylan mismo ang makakasaksi sa tunay na ugali ng nobya niya. Base kasi sa mga nalaman niya mula sa madating katrabaho, mukhang wala talagang alam si Dylan sa lahat ng nangyari. At alam niyang kahit nasabihan niya si Dylan
Alam niyang walang mangyayari dahil natitiyak niyang bulag si Dylan sa pagmamahal niya para kay Isabela. Ganun talagang nangyayari kapag lalaking bulag sa pag-ibig. Isa ni Mrs. Rice dahilan upang makuha nito ang atensyon niya. Kaya't na gusto mo siyang sabihan, kung siya ang bulag, wala ring mangyayari. Kasi walang ibang paniniwalaan niyan eh. Kaya't nasa harapan niya na yung prueba, siyang babae, at siyang babae pa rin ang paniniwalaan niya. Ewan ko ba kung bakit ganyan si Dylan. Kita niyo na po ba si Dylan, auntie? Tanong ni Elise dahilan upang nagugulat na bumaling ng tingin si Mrs. Rice sa kanya. Base po kasi sa kwento niyo, parang kilalang kilala niyo na po siya. Usal na lang ni Mrs. Rice bago siya bahagyang napakamot sa ulo niya. Binabase ko lang naman yung mga nasa isip mo sa kwento, yung dalawa ni Imelda. Kung hindi mo kasi natatanong, nagkukwentuhan kaming dalawa tungkol sa mga iyan. Ibabahagi niya sa akin lahat ng thoughts niya. Medyo malikot kasing utak ko. At saka, hindi na rin naman bago sa akin ang ganyan. Marami akong nakakasalamuhang ganyan, Elise, kung alam mo lang. Sad na lang ni Mrs. Rice bago niya inibang usapan. Hindi na rin naman nagawa pang kumibo ni Elise, lalo na nang makahanap ng dahilan si Mrs. Rice upang maiwan siya sa kusinang mag-isa. Aminin man niya o sa hindi ay, hindi niya talaga maitatanggi na may gusto na siya kay Dylan. Si Dylan kasing tumulong sa kanya sa lahat, magmula sa nakapasok siya bilang janitress sa kumpanya nito, hanggang sa maging kasambahay na lang siya ni Isabela. Hindi niya rin maitatanggi na nakakaramdam siya ng panghihinayang, dahil kung hindi lang aksidenteng nakilala ni Dylan si Isabela, hindi siya maisasantabi ng binata. Bago pa man magkakilala si Isabela at Dylan, ay may namumuo ng pagkakaibigan sa kanilang dalawa ng binata. Nagbago lang naman lahat dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mas lalo lang din siyang nawala ng gana sa lahat nang sandaling maaksidente siya at masunog ang mukha niya. Doon lang din nagsimulang lumayo ang loob niya kay Dylan dahil alam niya sa sarili niyang hindi siya masisikmurang ligaw ng binata, lalo na sa mukhang meron siya ngayon. Elise, ay anak ka ng nanay mo. Gulat na saan ni Elise na bahagya pang napatalon nang sandaling may tumawag sa pangalan niya. Walang ibang nagawa si Dylan kung hindi ang bahagyang matawa. Kung paanong mag-react si Elise sa tuwing tatawagin niya sa pangalan tulad ng nagtatrabaho pa ito dati sa kanya. Ganun pa rin ito mag-react ngayon. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may kung anong sumuntok sa puso niya. Lalo na ng sandaling magkatitigan silang dalawa ng dalaga. Tulad ng nakagawian ay si Elise ulit ang namumulang nag-iwas ng tingin. Bagay na ikinatipid ng ngiti ni Dylan bago siya tumikhim. Naparito po kayo, sir. Tanong agad ni Elise bago siya nahiyang tumingin sa binata. Baka po makita kayo rito ni Ma'am Isabela. Hindi iyan. Nandun siya sa poolside, kasama si Imelda. Sagot na lang ni Dylan bago niya ipinakita sa dalaga ang paper bag na naglalaman ng regalo niya para rito. Walang ibang nagawa si Elise kung hindang itago ang gulat, lalo na nang iabot sa kanya ni Dylan ang regalong inihanda niya para sa dalaga. Naalala ko nung nakaraan, nung huli tayo nag-usap, na birthday mo kahapon. Pasensya na kung ngayon ko lang naiabot. May meeting ako kahapon kaya hindi ko na naibigay. Hindi naman na po kailangan, sir. Sagot ni Elise bago niya kinuha ang paper bag. Pero salamat pa rin po kasi naalala niyo. Ngumiti si Dylan ng matamis, pero nang bumaling si Elise sa kanya, ay agad niya iyong tinanggal. Sana magustuhan mo. Naalala ko dati, lagi mong sinasabi sa akin na gusto mong makita yung sarili mong magsuot ng puting bestida. Ayaw mo ng bestida na mamahaling kaya medyo nahirapan akong hanapin sa ukay-ukayan. Saan ni Dylan bago siya mahinang natawa na mas lalong ikinangiti ni Elise. Sana magustuhan mo. Let me know kung may makita kang butas para bago mo pa man maisuot, may patahin na natin. Kahit po sira-sira iyan o kahit sa basurahan niyo pa po napulot, susuotin ko pa rin iyan kasi galing sa inyo, sir. Wala sa sariling sagot ni Elise na ikinangiti ni Dylan. Nang sandaling magising sa katotohanan at nang malaman niya na nasabi niya iyon sa harap mismo ng binata, ay mabilis niyang binawi ang sinabi.
Biro lang sir. Opo, gagawin. Ibig ko pong sabihin, kahit po may butas ako na lang po yung magtatahi. Masyado naman po akong pa-feeling special kung magregalo na po kayo tapos sa inyo ko pa po iasa yung pagpapatahi. Natatawang saad ni Elise na tipid lang na nangintian ni Dylan. Pero thank you pa rin po sa regalo ha. Na-appreciate ko po ito sir. Maraming salamat po ulit. Gusto kong makita kung suot iyan, Elise ha. Mahinang sagot ni Dylan na animong pakiusap. Gusto kong makita suotin mo yung regalo ko para sa'yo. Dagdag pa niya. Wala sa sariling tumango si Elise. At nang sandaling talikuran siya ni Dylan, ay wala siyang ibang nagawa kung hindang magkagatlabi. Nananaginip ba siya? Niregaluhan siya ni Dylan. At anong sinabi ng binata? Natatandaan pa rin ito ang napag-usapan nila kahit na may 1 taon nang nakalilipas. Importante ba siya para kay Dylan? Ayaw niya namang umasa, pero sa ipinapakita ng binata sa kanya ngayon. Auntie Veron, gising pa rin po ba kayo? Mahinang tanong ni Elise. Nakahiga na siya ngayon sa sarili niyang kama. Bilog ang buwan, at ang tanging sinag nito ang nagsisilbing liwanag sa kwarto nila. Bahagyang nakabukas ang bintana kaya naman kahit na papaano ay presko sa kwarto nila. Abala si Miss Rice sa pagte-text noon kay Ashley nang sandaling marinig niya ang pagtawag ni Elise sa kanya. Ma'am, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hinahanap ka ng Sir Dylan sa akin magmula nung umalis kayo para pumunta dyan sa mga Santiago. Gising pa iya. Ani habang patuloy sa pakipag-usap kay Ashley sa pamamagitan ng text. Bakit hindi ka pa rin natutulog ngayon? Hindi ka ba makatulog? Hindi po eh. Sagot ni Elise habang nakatulala sa kisame. Isang malungkot na ngiti ang iginawad niya sa sarili bago siya napabuntong hininga. Natatandaan niyo pa rin po ba yung kwento ko sa inyo nung huli tayo nagkausap tungkol kay Sir Dylan? Gumawa ka ng paraan, Ashley. Sabihin mo sa kanya na nasa Canada pa rin ako. Text ni Miss Rice sa kanyang sekretarya. Anong meron doon, Iha? Tanong ni Miss Rice habang nasa screen pa rin ng cellphone niya ang mga mata niya. May problema ba? Ang totoo po kasi niyan, Auntie. Agad na nawala kay Elise ang atensyon ni Mrs. Rice nang muling nag-vibrate ang cellphone niya para sa isang text na natanggap niya mula kay Ashley. Si Sir Dylan po kasi yung tinutukoy ko dati. Pag-amin ni Elise. Bahagyang natigilan si Miss Rice sa pagtipa nang marinig niya ang pag-amin ni Elise. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may kung anong kumirot sa dibdib niya sa sinabi ng dalaga. Anong tinutukoy? Ano? Mahinang tanong ni Mrs. Rice at tuluyan nang ibinaba ang cellphone niya para ito ng buo niyang atensyon sa sinabi ng dalaga. Anong si Dylan, Iha? Marami kang naikwento sa akin ng tungkol sa kanya kaya hindi ko alam kung alin doon ang tinutukoy mo. Si Sir Dylan po yung tinutukoy kong dating boss ko sa trabaho. Yung niligtas ko po sa sunog. Pag-amin ni Elise. Dahilan upang bahagyang manlaki ang mga mata ni Miss Rice sa gulat. Hindi maintindihan ni Elise kung bakit pero nang sandaling tumulo ang luwas sa mga mata niya, doon niya lang na-realize ang sakit na matagal niya ring itinago sa sarili noon. Sa totoo lang po, Auntie, mahal ko si Dylan. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko lang magawang aminin sa kanya ang lahat kasi ikakasal na siya sa iba. Mahal mo anak ko? Mahinang saan ni Mrs. Rice sa isip bago niya unti-unting naramdaman ang pag-angat ng labi niya para sa isang ngiti. Mabait na bata si Elise. Sa totoo nga lang ay gustong-gusto niya ang dalaga. Gustuhin niya mang tulungan si Elise na mapalapit kay Dylan. Ay hindi niya rin naman magawa dahil sa huli. Si Dylan pa rin ang pagdidesisyon ng para sa sarili niya at kung ano man ang gustuhin niya. Isa lang ang hindi hayaang mangyari ni Mrs. Rice at ito nga'y ang tuluyang maikasal si Dylan sa babaeng iyon. Mas gugustuhin niya pang masira ang relasyon nila ng anak niya kaysa sa mauwi siya sa babaeng gagamitin lang siya sa pera niya at sa babaeng natitiyak niyang hindi mabuting ehemplo para sa anak niya.
Kung may gusto man siya para sa anak niya, iyon ay si Elise na. Si Elise na kahit may dinaramdam at may traumang hinaharap tungkol sa nangyari sa kanya, masasabi niyang magiging masaya siya kung sakaling mang magustuhan ng anak niya si Elise. Wala siyang ibang masabi sa dalaga. Mabait ito. At talaga nga namang masayahing dalaga. Marespeto rin ito sa kanya, di tulad ni Isabela, na kahit hindi pa siya nito nakikilala, ay masasabi niyang bastos talaga. Kung pwede lang sana talagang turuan ng puso ng magmahal. Wow, Elise! Rinig ni Mrs. Rice na tili ni Imelda sa kusina ng umaga ring iyon. Ang ganda mo naman dyan sa suot mo. Parang ngayon ko lang nakita iyang bestida na iyan ah. Bigay ba sa'yo ng nobyo mo iyan? Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang pansamantalang ibaba ang water hose bago siya nagdesisyong magtungo sa kusina kung nasa naghahanda ng para sa agahan ni Isabela ang dalawa. Maging si Mrs. Rice ay napangiti nang makita niya si Elise. Bahagyang nakalugay ang buhok nito at animong may buhay ang labi dahil sa lipstick na sinuot nito. Hindi rin mitatanggi ni Mrs. Rice na maging siya ay nagulat at nagandahan sa dalaga. Maging siya ay ngayon niya lang din nakita si Elise na nag-ayos, kaya naman hindi niya rin mitatangging humanga sa dalaga. Natutuwang nakipagbiruan si Elise kay Imelda bago siya napabaling sa direksyon ni Mrs. Rice. Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang nangingiting humalakip-kip bago nagtungo sa dalawa. Ano? Tama ako no? Dagdag pa ni Imelda bago siya bumaling kay Mrs. Rice. Itong si Elise. Ngayon lang to nagbihis at nagpaganda ng ganito eh. Masyado kang blooming ngayon. Siguro may nagpapatibok sa puso mo no? Nagpapatibok lang. Hindi naman po kami. Nahiyang sagot ni Elise. Dahilan upang bahagyang matawa si Imelda habang si Mrs. Rice naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mangiti na lang. At saka alam ko naman po na wala akong pag-asa sa kanya. Sus, iyang mga ganyang linyahan. Ganyan yung mga bandang huli. Nagkakatuluyan eh. Saad ni Imelda na animong ayaw pang maniwala sa mga sinasabi ni Elise na ngayon ay wala nang ibang nagawa kung hindang namumula na lang na magkagat labi. Maganda ka naman Elise, kung hindi dahil sa sunog sa mukha mo. Baka nga isa pa sa nagkakandara pa sa'yo yung mga anak ko eh. Maganda ka kung mapapagamot mo pa iyan. May pag-asa pa po ba ito? Parang wala na po. Sagot ni Elise na bahagya pang natawa ng mahinhin. Baka sa tono niya, ang hindi kumbinsido sa sinabi ng kasama niya, kaya naman walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. At saka kahit na mapagamot pa to, baka hindi na rin po ako maglakas ng loob pa. Tiyong gagamitin ko sa pagpapaayos ng mukha ko, gagamitin ko na lang po sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Dagdag pa ni Elise bago siya natahimik at nangiti na lang. Hindi naman po ako naghahangad ng magandang mukha. Sabi nga po ni Mama, hindi naman importante ang panlabas na anyo. Hindi naman po kasi roon nasusukat ang lahat. Mas maganda pa rin kung ano yung nasa loob kaysa sa panlabas na anyo. Bahagyang napatango si Imelda sa sinabi niya. Magsasalita pa sana ito, ngunit agad silang natigilan nang bigla na lamang pumasok sa loob ng kusina kung nasan sila Isabela. Nung una ay animong wala pa ito sa mood, ngunit mabilis na nagbagong hitsura niya nang sandaling matuon kay Elise ang mga mata niya. Good morning, ma'am. Bati ni Imelda na animong siya lang ang naglakas loob na bumati sa dalaga na ngayon ay timang bagang na nakatidig kay Elise. Patapos na po kami sa agahan nyo. Medyo tinanghali lang po ng luto pero after 15 minutes, may ihain na po namin ang... So, ikaw yun? Saan ni Elise dahilan upang bahagyang matigilan ng tatlo. Nagsimulang maglakad si Isabela sa tatlo hanggang sa walang nagawa si Mrs. Rice at Imelda kung hindi ang mapaatras, lalo na nang tumigil si Isabela sa harap mismo ng nakayukong si Elise. Ikaw yung umaasa boyfriend ko? Natatawa pa niyang angil. Nang dahil sa sinabi niya ay walang ibang nagawa si Elise kung hindi natatakot lang na magbaba ng tingin. Sa totoo lang ay sirang-sira ng araw ni Isabela magmula pa kaninang umaga. Nag-away kasi silang dalawa ni Dylan. Umabot rin kasi kay Dylan ang ginagawa niyang pangmamaltrato sa mga katulong niya, kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling i-cancel ni Dylan
ang nakaamba na sana nilang kasal sa susunod na buwan. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng galit lalo na nang makita niyang bestidang suot ni Elise. Kahapon lang ay nakita niya iyon sa kotse ni Dylan. Halos masuka nga siya nang inakala niyang iyon ang ireregalo sa kanya ni Dylan para sana sa mansa rin nilang dalawa. Buong araw niya pangang hinintay si Dylan na ibigay iyon sa kanya, pero halos matapos ang araw kahapon, nawala mo lang itong inuungkat sa kanya. Ngayon ay mas lalo lamang sumidhi ang galit niya dahil ang akala niya para sa kanya ay suot na ni Elise ngayon. Suot na ng katulong niya ang regalong inakala niyang ibibigay sa kanya ng kanyang nobyo. At bakit ito nakipaghiwalay sa kanya gayong naging maganda naman ang relasyon nila nitong nagdaang linggo? Okay naman silang dalawa. Kaya bakit niya biglaang pinatigil ang kasal? Dahil ba hindi na siya nito mahal? O baka naman nawalan lang ito ng interes sa kanya? Mas lalo lamang niyang napagtagpi-tagpi ang lahat nang dahil sa mga nasaksihan niya. Kaya pala nawawalan na ng gana si Dylan na makipag-usap sa kanya nitong nagdaang linggo. Dahil may inaahas na pala ito na isa sa mga katulong niya. Sa mga katulong na tinulungan niya. Ang kapal din ng mukha mo, ano? Singalaga ni Isabela at galit na hinablot ang buhok ni Elise na ikinasigaw nito sa sakit. Pagkatapos kitang bihisan at tanggapin dito, bigyan ng trabaho. Ganito lang ang gagawin mo sa akin? Aagawin mo lahat ng sa akin? Ang kapal ng mukha mo, ahas ka. Galit na sigaw ni Isabela. Walang ibang nagawa si Elise kung hindi ang sumigaw sa sakit sa ginagawang pananabunot ni Isabela sa kanya, habang si Mrs. Rice naman at si Imelda patuloy sa pag-awat sa dalawa. Ma'am, tama na po. Pag-awat ni Imelda habang hawak ang braso ni Isabela. Huwag mo akong hawakan, you bitch! Sigaw ni Isabela sa kanya, at ito naman ang pinagbuntunan niya ng galit. Wala ring nagawa si Imelda kung hindi ang mapasigaw nang siya naman ang sinabunutan ni Isabela. I'll kill you. Sisirain kong mukha niyong lahat. Lalo ka ng hayop ka. Sigaw ni Isabela bago muling sinabunutan si Elise. Walang ibang nagawa si Imelda kung hindi ang matalisod sa pag-aawat sa dalawa hanggang sa aksidente niyang mabasag ang mamahaling vase na naroroon sa gilid niya. Iyon ang dahilan kung bakit nagkalat ang bubog ng mga oras na yon. Bahagyan na rin siyang nasugat doon, kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay ika-ika siyang lumabas upang humingi ng tulong. Sa kabilang bahagi ay walang ibang nagawa si Elise kung hindi ang mapatianod sa hawak ni Isabela. Nang magsimula na si Isabela, nakalad ka rin siya patungo sa gilid ng poolside. Grabe ang galit ni Isabela dahil animong si Elise pa nga ang naging dahilan sa kung bakit biglang nawala sa kanya ang lahat. Marami siyang plano para sa pera ni Dylan. Marami siyang gustong gawin sa pera ng nobyo niya, kaya naman ang masira ito nang dahil lang sa isang katulong ay talaga nga namang nakakagalit para sa kanya. Ang tagal kong plinanong lahat para makuha lang si Dylan, tapos aagawin lang ng isang pangit na katulad mo? Singhal ni Isabela. Isabela, tama na iyan. Angel ni Mrs. Rice, ngunit maging siya ay hindi man lang napigilan ang nagwawala sa galit na si Isabela. Nang dahil lang sa lalaki, nagkakaganyan ka? Nang dahil lang sa lalaki? Sino ka para sabihin sa akin na yan? Baka nakakalimutan mo, alikabok ka lang dito. Gigil na saan ni Isabela nang bumaling siya kay Mrs. Rice bago niya pabitaw na binitawan si Elise upang si Mrs. Rice naman ang hawakan niya sa leeg. Alam mo, dapat nung una pa lang, dapat pinatay na kita. Kung alam ko lang na isa ka pa sa magpapasakit ng ulo ko, dapat talaga tinuluyan na lang din kita. Mas lalo lamang hinigpitan ni Isabela ang pananakal kay Miss Rice. Nakita iyon ni Elise, kaya naman kahit na nanghihina ay mabilis niyang sinipa ang likod ni Isabela para lang mabitawan nito si Mrs. Rice. Iyon ang dahilan sa kung bakit bahagyang napaluhod si Isabela. Ginamit nilang pagkakatong iyon upang magkasabay na tumakbo patungo sa loob. Si Isabela naman sa kabilang banda ay sisinghal-singhal na tumayo upang habulin ang dalawa hanggang sa na-corner niya ang dalawa sa gilid. Hindi maalala ni Isabela
kung paano niya nakuha ang baril na hawak niya ngayon. Marahil siguro ay dala ng galit kaya maging ang pagkasa ng baril ay hindi niya na nagawa pang maalala. Papatayin ko kayong dalawa! Sigaw ni Isabela. Bago pa man niya makalabit ang gatilyo ng baril, ay may pumasok na sa loob upang pigilan siya. Nagugulat na bumaling ng tingin si Elise sa mga taong pumasok habang si Mrs. Rice naman ay hindi na nagtaka nang makita kung sinong bagong dating. Mama! Sigaw ni Dylan habang nakatingin siya kay Mrs. Rice. Nang dahil sa narinig ay, gulat na bumaling ng tingin si Isabela kay Dylan na ngayon ay mabilis na nagtungo sa ina upang yakapin ito. Nanlalaki ang mga mata ni Isabela sa nasaksihan. Bakit niyakap ni Dylan ang isa sa mga katulong niya at, Mama? Gulat na saad ni Isabela. Mas lalo lamang siya nakaramdam ng gulat nang bigla na lamang may mga pulis na lumapit sa kanya upang pusasan siya, bagay na mas lalo niyang ikinagulat. Anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ni Isabela habang panay sa pagpalag sa dalawang pulis na nasa magkabilang gilid niya. Dylan, anong ibig sabihin nito? Sineset up niyo lang ba ako? Ma'am, inaaresto ka namin sa salang paglabag sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act number 7610 o Anti-Threats and Violence Against Persons Act. Ano ng pulis? What the hell did you just say? Angel ni Isabela. Anong inaaresto ang sinasabi niyo dyan? Wala na ring ibang nagawa si Isabela kung hindi ang mapatianod nang magdesisyon ng mga pulis na kalad ka rin siya palabas ng bahay. Sa kabilang banda, gulat na bumaling ng tingin si Elise kay Dylan at kay Mrs. Rice na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magyakapan sa harap niya. Mama? Tanong niya si isip habang nakatitig sa dalawa. Bakit nga ba hindi malang pumasok si isip niya na medyo may pagkakahawig nga ang dalawa? Lahat halos ng galaw ni Mrs. Rice ay si Dylan ang pumapasok sa isip niya. Kaya naman hindi niya may pagkakaila na mo ngayon lang pumasok sa isip niya ang lahat. Bakit ka naglihim sa akin, Ma? Ang sabi mo nasa Canada ka. Kung hindi ko pa tatanungin si Ashley, hindi ko pa malalaman ng totoo. Bagamat galit ay may bahid ng pag-alala sa boses ni Dylan nang pagmasdan niyang ina. Bakit ka pumasok dito? Bakit ka nagpunta rito? Ginawa mong katulong ang sarili mo para sa ano, Mama? Ginawa kong lahat ng ito dahil ito lang nakikita kong paraan para malaman ang tunay na ugali ng mapapangasawa mo. Sagot ni Mrs. Rice sa kanya na ikinabuntong hininga na lang ni Dylan. Kung hindi ko gagawin ito, anong mangyayari sa iyo, sa kami ng babaeng iyon? Ginawa ko lang ito para may mapatunayan ako sa iyo. Hindi mo na kailangan pang gawin to, Mama. At isa pa, may sarili akong investigasyon sa kanya. Hindi mo na kailangan gawin pa to. Giit ni Dylan dahilan upang kapwa sila mapabuntong hininga. Ayaw ko nang maulit to, Mama. Gusto ko, sa susunod, magtitiwala ka na sa akin. Kasi bago mo pa man malaman ang lahat, nagpapaimbestiga na ako. Aniya pa. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Nang maramdaman nilang titig ng kung sino sa gilid ay mabilis silang bumaling dito. Nakaramdam ng kayan si Elise, lalo na nang sandaling magtamang tingin nila ng tatlo sa isa't isa. Wala tuloy siyang ibang nagawa kung hindi ang namumulang na tawa ng bahagya. Pasensya na po, maiwan ko na po muna kayong dalawa. Saan ni Elise bago namumula ang mukha nang tumalikod sa dalawa. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad patungo sa poolside kahit na ulit-ulit siyang tinatawag ni Dylan. Gusto niyang umalis doon. Hindi dahil sa nahiya siya sa dalawa. Gusto niyang umalis doon dahil nakakaramdam siya ng kayan, lalo na sa lahat ng inamin niya kay Mrs. Rice kagabi. Hindi niya sukat akalain sa mismong nanay pa nang kinakahumalingan niya siya umamin ng nararamdaman niya. Umamin siya mismo kay Mrs. Rice. Umamin siya mismo sa nanay ni Dylan ng nararamdaman niya. Mayaman pala si Auntie. Gulat na saad ni Imelda na makita at malapitan niya si Elise sa poolside. Kaya pala hindi siya marunong maghugas ng pinggan kasi may tigahugas pa lang talaga siya. Gusto ko masuka sa kayan, Auntie.
Wala sa sariling sagot ni Elise sa kanya. Dahilan upang kunot noong bumaling ng tingin si Imelda sa kanya. Nahiya ako. Bakit ka naman mahiya? Dapat nga matuwa ka pa eh. Kasi mukhang magkasundo kayong dalawa ni Veron. Malay mo, kuhanin ka rin niya bilang katulong sa mansyon nila. Sad ni Imelda na animong umaasa pa. Balita ko maganda humawak ng katulong iyan, sila Dylan. Imelda, Elise. Tawag ni Mrs. Rice sa dalawa. Elise, we need to talk. Niya at namumulang baling ni Elise bago siya muling napipilitang ngumiti sa ginang. Hindi ko po kaya makipag-usap sa ngayon. And, ma'am, masama po kasi ang pakiramdam ko. Dagdag pa niya. Magsasalita po sana siya, pero nang makita niya si Dylan na seryosong naglalakad patungo sa kanila, dito na muling umugong ang puso niyang baliw na baliw para sa binata. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba hindi niya kayang harapin ang dalawa ngayon dahil sa kahiyan dulot ng mga nangyari ngayon. Mas lalo lang din siyang nahiya dahil sa mga inamin niya kay Mrs. Rice kagabi. Elise, muna na po ako. Mabilis na tugon ni Elise bago siya tumilikod at tumakbo palayo sa tatlo. May 2 linggo nang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Wala na ring naging balita si Elise kay Imelda, lalong-lalo na sa dalawa pagkatapos ng mga nangyari. At dahil nga tuluyan nang nakulong si Isabela, tuluyan na rin silang nawalan ng trabaho. May 2 linggo na rin siyang nagkukulong sa apartment niya. Sa katunayan nga'y due date niya na ng pagbabayad ng apartment ngayon. Oras-oras kung puntahan siya ng landlord sa kwarto niya, kaya naman sandaling may kumatok sa labas ng pintuan niya, wala sa sarili niya itong binuksan. Magbabayad naman pa ako ng renta, pero hindi ko po masisiguro kung... Natigilan sa pagsasalita si Elise at halos bumagsak ang panga niya nang makitang si Dylan ang nasa labas ng pintuan. May dala itong bulaklak dahilan upang mas lalo lang na mamula ang kabuuan ng mukha niya. Anong ginagawa ni Dylan dito? At bakit may bulaklak siyang hawak? Sir, we need to talk, Elise. Saan ni Dylan upang makaramdam ng nervyos si Elise? Pag-uusap sila. Oo, pero para saan? Sapat na yung 2 linggong palugat na binigay ko para makapag-isip-isip ka. Hindi ko nakakayaning patagalin pa ng ilang araw. Araw? Para po saan? At saka, ano pong palugit, sir? Tanong ni Elise na animong walang alam sa mga sinasabi ni Dylan. Tulad ng gustong mangyari ni Dylan ay, dinala niya si Elise sa bahay nila upang harap-harapan ding makausap si Mrs. Rice. Kay Mrs. Rice niya nalaman ang tungkol sa lahat, kung paanong naging biktima si Dylan ng pangmanipula ni Isabela nung una, kung paanong nakulong si Isabela pagkatapos ng lahat, at kung paanong nalaman ni Dylan na si Isabela ang dahilan sa kung bakit nasunog ang opisina niya noon na naging saninang pagkakadisgrasya ni Elise. Ginawa kong lahat para hindi maisip ni Isabela. Napasekreto ko na siyang pinaimbestigahan, pati na rin yung asawa niyang matagal niya na palang itinatago sa akin. Saan ni Dylan habang nagkakape silang tatlo nila Mrs. Rice. Wala talaga akong balak na ikwento sa iyo ang lahat, ma. Dahil gusto ko, ako mismo sa sarili ko, ang makaalam tungkol sa mga binabalak niya. Hindi ko naman alam na bago ko ba man siya mahuli, nandun ka na sa bahay niya para magpanggap na katulong. Bahagyang natawa si Mrs. Rice dahil nagmistulang singhal ang tono ng pananalita ni Dylan. Tanda na naiinis ito sa ginawa niyang pangingialam. Gusto ko lang malaman ang tunay niyang ugali, anak. Magkaiba tayo ng gustong mangyari, ma. Saan ni Dylan bago siya nag-iwas ng tingin kay Elise nang makita niya itong nakayuko lang sa upuang katabi niya. Gusto ko siyang mahuli sa ginawa niya. Alam ko siyang dahilan sa kung bakit nasunog ang opisina ko noon. Nung una pa lang, alam ko nang may binabalak siya. Hindi ko lang talaga siya mahuli dahil may pumoprotekta sa kanya. Kung hindi lang siguro ako nagpakatanga sa kanya nung una pa lang, hindi na sana mararanasan ni Elise ang lahat ng ito. Hindi naman po importante yung sa akin, sir. Sagot ni Elise habang patuloy pa rin sa pagyuko sa harapan nilang dalawa. Wala naman pong kaso kung anong nangyari sa akin. Ang mahalaga po, ligtas kayo. Ligtas tayo sa kapahamakan. Aniya pa. Bahagyang namulang pisngi ni Dylan sa sinabi ni Elise. At napansin niyo ni Mrs. Rice
Sa halip na magsalita ang ginang, ay wala itong ibang nagawa kung hindi ang mangiti na lang. Alam niya sa sarili niyang, pareho lang sila ng nararamdaman ng anak niya. Sa kabila rin ng mga nangyari, gusto niyang makabawi sa dalaga. Kaya naman ang sandaling magkaroon siya ng pagkakataon na masarili ang dalaga. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumawi rito. Hindi naman po kailangan nito, ma'am. Nahiyang saan ni Elise habang dala lahat ng paper bag na naglalaman ng mga pinamili nilang dalawa ni Mrs. Rice para sa kanya. Nakakahiya naman pong tumanggap galing sa inyo, ma'am. Tawagin mo ako kung anong nakasanayan mo nung una palang, Iha. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Sagot ni Mrs. Rice na nahiya niyang ikinangiti. At hindi mo na kailangang mahiya, Iha. Kung tutuusin, kulang pang lahat ng iyan sa ginawa mo para sa anak ko. Gusto ko pang bumawi sa iyo, Iha. Kaya hayaan mo na lang ako, okay? Dagdag pa ni Mrs. Rice. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Elise, kung hindang nahiya na lang na tumango. Kahit nalabag sa loob niya ang tumanggap ng maraming bagay mula sa ginangay, wala rin naman siyang nagawa kung hindi ang tanggapin lahat ng iyon. Ayaw niyang magmukhang abusado at ayaw niyang lubusin ang pagiging mabait ng dalawa. Ang buong akala niya ay doon na matatapos ang lahat, ngunit halos manlaki ang mga mata niya nang sandaling pag-usapan nilang dalawa ni Mrs. Rice ang balak ng ginang para sa kanya. Gusto kong pumunta ka sa Thailand upang doon magpatuloy ng gamutan para sa peklat na nasa mukha mo. Ani ng ginang. Walang ibang nagawa si Elise, kung hindang namumugto ang mga matang tumitig sa mga dokumento na hawak niya. Kanina pa siya iyak ng iyak. Ayaw niya sanang tanggapin ang alok na iyon sa kanya ng ginang. Pero dahil sa pakiusap nito at ng anak nito, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang tanggapin nito. Gusto ni Mrs. Rice na makaganti sa dalaga. At bilang pasasalamat, sinagot na ni Mrs. Rice ang para sa operasyon upang mabalik sa dati ang mukha niya. Kabilang na rin dito ang mga gamot at pera na gagamitin para sa tuluyan niyang pagpapagaling sa ibang bansa. Hindi niya sukat akalain na ganitong ganti ang gusto niyang ibigay sa kanya ng ginang noon pa man. Hindi niya lubos akalain na ganito ang magiging ganti sa kanya ng tadhana sa ginawa niyang pagsagip sa buhay ng taong gusto niya. Holy shit! Elise! Tili agad ni Imelda na ngayon ay nagsisilbi ng mayordoma sa bahay ng mga Rice. Mabilis na tumakbo si Imelda patungo kay Elise na ngayon ay kababa lang ng sasakyan. Bakas ang tuwa sa mukha ng ginang at nang makalapit ay hindi na siya nagdalawang isip pa na yakapin ang dalaga na mas lalo lang na ikinangiti ni Elise. Hindi rin may itatago ni Elise na namiss niya rin ang ginang, kaya naman hindi niya rin napigilan ng sarili na mayakap ito. Ikaw na ba talaga iyan? Animong naiiyak na sa ni Imelda na naluluhang tinawanan ni Elise. Sinasabi ko na nga ba, maganda ka talaga eh. Kumusta, manang? Tanong ni Elise. Hindi na nagawa pang sagutin ni Imelda ang tanong niya dahil para sa kanya, hindi na importante iyon. Mas importante para sa kanya ngayon ang tanungin ng dalaga tungkol sa naging buhay nito sa Thailand. May 2 taon nang nakalilipas simula nung magtungo si Elise roon para sa operasyon at pagpapagaling. Grabe, excited na akong makakwentuhan ka, Iha. Dagdag pa ni Imelda na halos mapatalon pa sa excitement. Natigil lamang silang dalawa sa kwentuhan nang sandaling may brasong pumulupot sa bewang ni Elise. Halos matutop ni Imelda ang bibig niya, lalo na nang makita niya si Dylan. Halos mapatili rin siya nang makita niya kung paano humalik si Dylan sa labi ni Elise nang bumaling sa kanyang dalaga. Mamaya na kayong magkwentuhan. Hinintay na tayo ni Mama sa loob. Paalala ni Dylan sa kanya na nangingiti na namang tinanguan ng dalawa. Pagkatapos ng halos 2 taong gamutan ni Elise sa Thailand, hindi kalaunan ay nagkapalagayan silang dalawa ng loob ni Dylan. Doon nabuo ang kwento nilang dalawa. Doon din nagsimula si Dylan na manligaw sa kanya at hindi niya rin may pagkakaila na sa Thailand na naranasan ni Elise ang tunay na saya ng buhay. Bagay na hindi niya naranasan noon sa Pilipinas. Ngayon na nandito na sila ngayon sa Pilipinas, hindi niya rin may pagkakaila na muling bumalik sa kanyang alaalang lahat.
sa kung paano siyang nagpursige sa trabaho para lang makaipon ng para sa pagpapaaral sa kapatid niya, sa kung paano siya naghanap ng pera para lang mairaos ang pagpapagaling niya dati, at sa kung paano niya naranasan ang impyerno nung mga panahong nasa kamay pa siya ni Isabela. Pagkatapos din ng halos kalahating buwan na paggulong ng kasong isinampa nila kay Isabela, hindi kalaunan ay tuluyan na nga itong nakulong kasama ng asawa nito at iba pang kasama nila sa pagpapasunog ng opisina ni Dylan. Kahit ng papaano ay nagpapasalamat din silang dalawa dahil sa wakas ay magiging malaya na sila sa nakaraan. Elise? Nakangiting bati ni Mrs. Rice bago niya sinalubong ng yakap ang nobya ng kanyang anak. Walang ibang nagawa si Elise kung hindi ang mangiti bago niya tuluyang hinarap ang ginang. Magaling ka na bang talaga? Mukhang maganda ang kinalabasan ng operasyon ah. Di wala akong makitang peklat sa mukha mo. Opo nga po eh. Gusto ko rin po sanang personal na magpasalamat sa lahat ng naging tulong ninyo sa akin. Aniya bago siya ngumiti sa ginang. Ma, tawag niya rito. Walang ibang nagawa si Mrs. Rice kung hindang nangingiti siyang hinagkan. Nakita niya si Dylan na pumasok sa bulwagan at halos mangiti rin ito nang makita ang nanay niya at si Elise na magkasundo. Ang buong akala niya dati ay ni minsan ay hindi magugustuhan ng nanay niya si Elise. Mukhang naging maganda pa yata ang nangyaring pagpasok niya sa bahay ng mga Santiago bilang katulong dahil kung hindi niya ginawa iyon, hindi magiging ganito ang kalalabasan ng lahat. Natutuwa ako na makita kayong masaya, Iha, sabi ni Mrs. Rice. Naroon sila ngayon sa sala at abala sa pagkukantuhan tungkol sa mga naging karanasan ni Elise sa operasyon. Minsan ay napupuntang usapan nila sa trabaho rito ni Dylan sa Pilipinas habang naroroon sa Thailand. Minsan naman ay hindi rin nila napipigilang balikan ng nakaraan, kaya naman kahit na may 3 oras na silang nagkukantuhan ay animong wala ni isa sa kanila ang napapagod at nababagot. Ganun po siguro talaga, Ma, kapag mahal niyo talagang isa't isa. Sagot ni Dylan habang nakahawak sa kamay ng namumulang si Elise. Mas lalo lamang namula si Elise nang bahagyang matawa si Mrs. Rice. Gusto niya mang itagong pamumula ng mukha niya, ay hindi niya rin naman magawa dahil bakas na ito sa mukha niya. Nga po pala, Ma, umuwi po talaga kami para sa isang bagay. Saan ni Dylan bago siya umayos sa pagkakaupo. Marahan siyang bumaling at ngumiti kay Elise, dahilan upang mapakagat sa sariling labi ang nobya. May ibibigay po kami sa inyo ni Elise. Ako sanang magbibigay. Ang kaso, ayaw niya naman. Dagdag ni Dylan bago siya natuwa nang muling naalala ang naging usapan nila ni Elise tungkol dito. Kaya rin kami umuwi rito sa Pilipinas para sana roon. Ano bang ibibigay mo sa akin, Iha? Tanong ni Mrs. Rice bago siya umayos sa pagkakaupo. Alam kong importante iyan. Alam ko naman hindi kayo mag-aaksaya ng pera at panahon para lang umuwi kung walang kwenta iyan, hindi ba? Nahiyang tumango si Elise bago niya inilabas ang isang malit na paper bag at marahan iyong pinatong sa harap mismo ni Mrs. Rice. Walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang mangiti bago niya kinuha ang paper bag. Parang nagnakaw ng tingin sa isa't isa si Elise at Dylan bago sila magkasabay na bumaling sa ginang upang pagmasdan ng magiging reaksyon nito sa regalong inihanda nila. Nung una ay may ngiti pa sa labi ni Mrs. Rice nang hawakan niyang paper bag. Ang ngiting iyon sa labi niya ay agad na nalusaw at napalitan ng gulat nang mailabas niya mula sa paper bag na iyon ang isang pregnancy test na may 2 pulang linya. Doon tila ba nagugulat siyang bumalik sa dalawa na ngayon ay malalaki ng ngiting nakatitig sa kanya. Magkakaanak na kami ni Elise, Ma. Oh my God, Dylan. Iha. Saan ni Mrs. Rice na hanggang ngayon ay nagugulat bago niya naramdaman ang luha sa mga mata niya. Magiging lola na ako. Magiging lola na ako. Magkakaupo na ako. Sad pa nito bago siya tumayo at yumakap sa dalawa na ikinatawa na lang ng mga ito. Ang sabi nila, ang katotohanan ang nagpapakita ng tunay na kulay ng buhay. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng tinatago ay nawawala. Sa huli, ang mga bitak ng pagkakamali ang nagpapakita
ng tunay na kulay ng buhay. Hindi man naging magandang umpisa para kay Elise. Kahit na papaano ay nagpapasalamat pa rin siya. Dahil kahit na nagkulang siya, hindi pa rin nagsawang tadhana na iparanas sa kanya ang mga bagay na minsan niya nang pinangarap lang noon. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Shoutout nga pala kay Susan Alobrera. Ang sabi niya, nakakaiyak naman. Bihira lang si isang single mom ang maging uliran na nanay. Nagpakahirap para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Salamat po sa story. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.